Noong 2025, mayabang na nakatayo ang Dubai sa rurok ng mundo. Bitbit ang makasaysayang labinsiyam tuldok, 50 na milyong turistang dayuhan. Subalit, wala pang 12 buwan ang lumipas isang bangungot. Ang tuluyang nagbura sa karangalang iyon. Paniwalaan mo kaya? Ang okupasyon sa hotel na dating 87% ay naging 10% na lang. At ang paliparan ng Dubai ay nakaranas ng 66% pagbagsak ng pasahero sa loob ng isang buwan. Hindi na lang ito mga numero sa papel. Isang malawakang pagtakas ng kapital ang nagaganap habang binabawi ng mga bilyonaryo ang 63 bilyong dolyar na ipinuhunan nila rito. Ang mga ligtas na kanlungan na dating hinangad ng marami ay isa na lang. Walang kaluluwang istruktura ngayon. Bakit nga ba ang matatag na sistemang pang-ekonomiya ay biglang gumuho? Sino kaya ang unang babagsak sa labanang ito? Tuklasin natin ang malupit na katotohanan sa likod ng 12 tanyag na gusali na unti-unting nagiging tigang na disyerto sa gitna ng bansa. 828 metro. Sa militar, ang taas na ito ay hindi nakahanga-hanga, kundi isang sumpa. Dahil sa pinakamalaking radar cross-section, opisyal na tinalikuran ng Burj Khalifa noong 2026 ang karangyaan para maging isang higanting kalasag ng bakal at salamin. Isipin mong nakatayo ka sa at the top observation deck sa ika-148 palapag nito. Dati itong pinagpipilahang tanawin ng mga turista, ngunit ngayon ay bakante at puno ng kaba. Bakit? Dahil may 3 hanggang 5 minuto lang para makaligtas sa paparating na misil. Walang gustong magbayad ng daan-daang dolyar para lang tumayo sa isang target militar habang ang depensa ng United Arab Emirates ay patuloy na umaatake sa himpapawid para harangin ang panganib. Katawa-tawa na gumastos tayo ng bilyon-bilyong dolyar para sa gusaling. Kaya namang labanan kahit ang pinakamalakas na lindol. Ngunit wala tayong lakas habang nakamasid sa pagyanig nito. Dahil sa mga labing nahuhulog mula sa langit. Ang napakamahal na tanawin na pinakamahalagang yaman ng toring ito ay napalitan na ngayon ng makapal na usok mula sa nasusunog na mga estratehikong gusali. Nang mawala ang pakiramdam ng ganap na kaligtasan, sumama rin sa usok ang katanyagan ng Burj Khalifa. Ang kita sa benta at serbisyo sa paanan ng tore ay tuluyan ng naparalisa ngayon. Hindi lang iniiwan ng mga mayayaman ang kanilang mga mararangyang penthouse. Tumatakas sila kasama ang kanilang puhunan at iniwan ang isang dambuhalang pasanin na lumalamon ng milyon-milyong dolyar araw-araw nang walang pumapasok na kita. Ito na ang katapusan ng wad na pag-unlad. Kapag nayanig ang kapayapaan, maging ang pinakamatatag na gusali ay magiging alaala na lamang ng kahambugan ng tao. Masyado tayong naging mayabang sa pag-asang kaya ng tayog na itago ang gulo sa ating mismong paanan. May halaga pa ba ang taas kung ang makikita mo lang dito ay ang papalapit na pagkawasak? Kung wala ng kaligtasan, ang luho ba ay nagiging marangyang parusa ng kamatayan? Tayo mismo ang magtanong, maibabalik pa ba ang tiwala kung ang langit ay hindi na talaga ligtas? Ibahagi ang inyong opinyon. Ngunit alalahanin natin, kung ang pinakamataas na tore ay nayayanig tiyak na ang sentro ng kalakalan sa ibaba ay guguho rin. Kung relihiyon ang Dubai Mall ang kanilang katedral. Ngunit nung Marso 2026, may lamat na ang santuwaryong ito. Ang espasyong dating dinarayo ng mahigit 100 milyong tao taon-taon, kung saan halos mapuno
ang mga tindahan sa 8% ay isa na lamang ngayong dambuhalang bodega na naghihintay na maubusan ng pondo. Surin natin ito. Bumagsak ng mahigit 60% ang mga namimili sa loob lang ng ilang linggo. Sa Fashion Avenue na dating palaruan ng mga mayayaman, naglaho ang kita na nag-ambag sa 10 bilyong dolyar na pagkalugi ng reyon. Ang mga tatak tulad ng Louis Vuitton at Gucci ay nakatayo na lamang ngayon, hindi dahil sa kawalan ng produkto, kundi dahil sa kawalan ng tao. Dito natin makikita ang totoong issue. Nang maputol ang supply dahil sa pagsasara ng paliparan at mawalan ng mga dayuhang mayayaman, nagsimula ng huminto ang makina ng negosyo. Ang bayad sa kuryente at tubig para sa dambuhalang gusali sa disyerto ay naging isang napakabigat na pasanin. Maging ang mga aquarium at ice rink ay tahimik na ngayon na mistulang museo ng lumipas na panahon ng karangyaan. Hindi lang ito simpleng krisis. Ito na ang katapusan ng sistemang umaasa lamang sa pera ng mga turista. Ang pagbaba ng upa ay nagdulot ng lamat sa pananalapi ng Emaar Group na nagpabagsak sa halaga ng kanilang stock sa merkado. Ang dating templo ng komersyo ay naging isang malawak na tanghalan na walang bumibisita. Gaano katagal tatagal ang isang imperyong binuo sa karangyaan kung mawawalan ng pangunahing supply? Nagkamali ba tayo sa pag-akalang kayang bilhin ng pera ang katatagan? Ano sa tingin nyo? May gaganahan pa bang bumili ng bag na nagkakahalaga ng $1,000 kung ang hinaharap ng lungsod ay walang katiyakan? Sabihin ninyo sa akin ang inyong mga pananaw sa ibaba. Ngunit huwag muna kayong aalis dahil hindi lang dito natatapos ang trahedya. Sa labas ng santuwaryong ito, ang sumasayaw na tubig na dating umaakit sa milyon-milyon ay nagtatanghal na lang sa kawalan. May hihigit pa ba sa trahedya ng isang pagtatanghal na walang nanonood? Ang pinakamalaking water fountain sa mundo na gumastos ng milyon-milyong dolyar para sa makabagong teknolohiya noong 2025 ay sumasayaw na lang ngayon ng walang kabuluhan. Sa usaping ekonomiya, isa itong malaking kabiguan sa pamamahala ng panganib. Lumiliit ang supply ng enerhiya sa Golpo at ang presyo ng langis ay lumalagpas na sa $100. Ang pag-aksaya sa kuryente at tubig gabi-gabi para sa walang taong lugar ay isang kahangalan. Ang buong sentro ng Dubai ay tuluyan ng hinihila pababa. Isa-isang nagsasara ang mga restauran sa Souk al-Bahar dahil sa kawalan ng mga turistang umaasa sa fountain. Bigo ang Emaar na mapanatili ang normal na takbo ng negosyo sa lugar. Hindi kayang tabunan ng malalakas na tugtugan ang takot na dulot ng mga sumasabog na missile sa kalangitan. Higit sa lahat, nanganganib maparalisa ang buong sistema dahil sa pagkaantala ng mga piyesang pang-maintenance mula sa kanluran. Ang simbolo ng karangyaan ay tila desperadong hudyat ng saklolo sa kawalan patunay ng sistemang bulag sa totoong takbo ng mundo. Bakit nga ba natin pinipilit ipagpatuloy ang mga nakasisilaw na palabas na ito kung wala na namang nanonood? Hanggang kailan mabubuhay ang sining at aliwan sa lugar kung saan ang simpleng kaligtasan ay isa ng marangyang luho? Kayo at ako, ano ang tingin natin sa pinipilit na pabalakbunga ng Dubai? Ito ba ay yabang ng isang imperyo o sadyang sirang makina na hindi na alam kung paano hihinto ibahagi ang inyong pananaw sa ibaba? Hindi na isang kamanghamanghang tanawin ang Palm Jumeirah. Sa gitna ng labanan ngayong 2026 lumitaw, ang katotohanan ito ay isang mapanganib na bitag. Ito ang pinakamayamang bahagi ng Dubai, ngunit ito rin ang may pinakamalaking butas sa seguridad.
Isang lantad na reclaimed land na madaling salakain mula sa dagat maging sa himpapawid. Lumabas ang masakit na katotohanan noong Pebrero 2026. Isang drone ang sumalpak sa Fairmont The Palm Hotel na nagdulot ng sunog at pinsala sa itinuturing sanang ligtas na lugar. Ang mga sumabog na missile sa air ay nagpaulan ng mga labi sa mga mararanyang resort tulad ng Atlantis The Palm. Bukod sa nasirang harapan ng mga milyong-milyong dolyar na villa, mas matindi ang naging hagupit nito sa ekonomiya. Umakyat sa 70% ang kanselasyon sa mga resort sa loob lang ng 48 oras. Ang karangyaan ay isa lamang ilusyon. Agad itong maglalaho kapag hindi na kayang bayaran ng mga namumuhunan at kliyente ang nagtataasang insurance para sa giyera. Based sa mga ulat sa real estate, tuluyan ng gumuho ang tiwala sa halaga ng mga ari-arian dito. Bumagsak ang presyo ng mga lupa sa unang pagkakataon mula noong pandemya, habang halos walang bumibili. Naglipat na ng yaman ang mga bilyonaryo kung saan mahigit 60 bilyong dolyar ang inilabas nila mula sa Jumeirah. Ang pinakaugat ng problema sa Palm Jumeirah ay ang pagiging bukod nito. Isang komunidad ng 80,000 tao ang umaasa lamang sa iisang daanan para sa pagkain at malinis na tubig. Nang higpitan ang Jebel Ali Port para sa militar, tumaas ng 30% ang gastusin sa isla. Ito ang pagbagsak ng negosyong nakasandig sa labis na karangyaan at hiram na kapayapaan. Isang gawang-taong istruktura na walang natural na pundasyon, at ngayon ay wala ring tiyak na seguridad ang tila tuluyan ng makukulong at maiiwan. Ano pa ang sasay ng pagmamay-ari ng isang isla kung hindi mo naman hawak ang kapayapaan ng dagat sa paligid mo? Sama-sama nating isipin, kapag ang gastos sa pagprotekta sa isang kahangahangang lika ay mas malaki na sakitan nito, ari-arian pa rin ba ito o pabigat na? Isang kabalintunaan na ang gusaling itinayo para sa taong 2071 ay nahihirapang mabuhay na yung 2026. Ang Museum of the Future na hugis higanting mata sa Sheikh Zayed Road ay umabot sa 5 milyong bisita noong Pebrero 2026 bago tuluyang nilamon ng anino ng digmaan. Sa usaping geopolitika, ang estratehikong lokasyon ng gusali ay naging isa na ngayong malaking kahinaan. Dahil katabi ito ng pangunahing kalsada, itinuturing na ito ng mga turista na isang mapanganib na lugar tuwing may airstrike. Ang pinakapuso ng museo, ang mga educational tour at pandaigdigang komperensya ay sunod-sunod na nakansela. Nang magsipag-alisan ang mga banyagang eksperto sa teknolohiya dahil sa banta sa seguridad, nagsimulang masira ang mga komplikadong exhibition system dahil sa kawalan ng tagapang-asiwa. Walang AI algorithm o kwentong sci-fi ang nakahula na ang kinabukasan ng Dubai ay tatapusin lang ng mga murang drone. At ang datos sa pananalapi ay nagpapakita ng malupit na katotohanan. Walang awang tinapyasang pondo para sa mga makabagong proyekto upang unahin ang depensa. Ang pangarap para sa susunod na 50 taon ay naging luho na lang kung ang susunod na 50 araw ay hindi man lang tiyak. Ang makasaysayang kaligrapiya sa labas ng gusali ay naging isa na lamang malamig na bakal na sumasalamin sa kawalan ng tao sa lungsod. Ang tiwala sa teknolohiya ay tuluyan ng napalitan ng likas na pagnanais na mabuhay. Paano natin iguguhit ang hinaharap kung ang mismong kasalukuyan ay natutupok na sa apoy? Ano pa ang halaga ng mga hula sa teknolohiya kung walang matatag na politika para protektahan ito sa pagbagsak?
Ngunit tandaan natin, hindi lang ang hinaharap ang nanganib. Paglabas natin sa museo ng mga pangarap, haharapin natin ang isang higanteng kwadro kung saan ang nakaraan at hinaharap ay pinaghihiwalay ng isang durog na realidad. Ang Dubai Frame na may taas na 150 metro ay binuo upang ipakita ang dalawang muka ng katotohanan, isang simpleng nakaraan at isang mapangahas na hinaharap. Ngunit ngayong 2026, ang gintong estrukturang ito ay may iisang ibinubunyag ang kawalan. Nakatayo sa Seville Park, ang palatandaang ito ay tila isang nag-iisang labi, habang ang buong sistema ng turismo sa mundo ay tuluyang huminto. Sa usapin ng operasyon, ang Dubai Frame ay naharap sa matinding pagkalugi. Ang mga grupo ng turista na bumubuo sa mahigit 70% ng kita ng landmark na ito ay tuluyang naglaho ng ihinto ng mga ahensya ang kanilang biyahe para sa kaligtasan. Ang pagbagsak ng kita sa entrance fee ay nagdulot ng kakulangan sa pondo, kaya naging pabigat sa pananalapi ang pagpapanatili ng istrukturang bakal at salamin. Mabilis ding napabayaan ang mga halamanan sa paligid nito. Patunay na ang pondo ng gobyerno ay nakatutok na sa pananatiling buhay. Sa ating paningin, ang Dubai Frame ay dapat natulay sa pagitan ng mga panahon, nangmut sa ilalim ng maalikabok na langit, ng mga nakatigil na gusali at ugong. Ng pagsabog, naging kwadro na lamang ito ng gumuho nating pangarap. Kapag nakatayo ka sa transparent na salaming tulay, sa taas na 150 metro. Hindi na ang dating masiglang trapiko ang bumubungad sa atin dito, kundi isang nakakangatog tuhod na katahimikan sa ibaba. Ang tanawin mula sa tuktok ng tore ay natatakpan na ngayon ng usok mula sa mga pagsabog na sumira sa kalapit na infrastruktura. Dahil sa geopolitical na sigalot, ang dating simbolo ng koneksyon ay naging patunay na ngayon ng pagkakahati. Ang makasaysayang bulwagan sa ibaba na nagpapakita ng pag-unlad ng mga sinaunang tribo ay tila isang malaking kabalintunaan ngayon. Lalo na't ang modernong lipunan ay nayayanig na sa mismong ugat nito. Kapag tumingin tayo sa dambuhalang bintanang ito, isang lungsod ba ang umaangat? O isang ilusyong naglalaho sa tindi ng katotohanan? Kaya pa ba nating bumalik sa nakaraan kung ang presyo para isalba ang hinaharap ay naging napakahirap ng bayaran? Ang Dubai Marina na dating may pinakamataas na occupancy rate noong 2025 ay biglang naging sentro ng matinding takot sa unang bahagi ng 2026. Napakasimple ng katotohanan. Ang matatayog na gusaling gawa sa bubog na dating simbolo ng luho ay naging mga bitag na ngayon matapos mawasak ang kanilang depensa. Mula sa politikal na anggulo ito, ang pagbagsak ng binuong sistema ng real estate dito. Noong Marso 2026, ang pag-atake ng drone sa Marina Hotel ay nagdulot ng malawakang pagkansela sa mga upa. Ang merkado ng panandaliang paupahan na pangunahing kabuhayan ng libu-libong maliliit na mamumuhunan ay tuluyan ng naglaho. Sa pagtakas ng mga dayuhang manggagawa, bumagsak din ang halaga ng mga ari-ariang nakasangla sa bangko na maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis sa utang. Ang Marina Walk na dating pinakamasiglang lugar ay isa na lamang tahimik na iskinita kung saan nakasabit ang mga karatulang binibenta na ang mga restauran. Ang bawas sa mga tagalinis at gwardiya dahil sa kakulangan sa budget ay nagdulot ng pagkapariwara ng lungsod kung saan pinabayaan na ang mga apartment at nagsisimula ng tumaas ang krimen. Isa itong malinaw na patunay
kung gaano karupok ang kasaganaang nakabatay lamang sa panlabas na anyo. Ano pa nga ba ang tunay na halaga ng isang ari-arian kung aalisin natin ang kaligtasan sa usapan? Ang pangarap bang manirahan at magtrabaho sa paraiso ay isang ilusyon lamang na pinundohan ng mabilisang puhunan. Pinatay ng takot ang sigla ng pamumuhay sa marina at ngayon, unti-unti na rin itong sinasakal ang likas na yaman na dati-rati ay binubuhay lamang ng dambuhalang pondo. Ang Miracle Garden, ang pinakamalinaw na patunay ng kabiguan ng mga artipisyal na karanyaan kapag hinarap na sa malupit na katotohanan. Ang panahong 2025 hanggang 2026 ay nagsimula sa pagyayabang ng 150 milyong bulaklak. Ngunit, nagtapos sa malagim na katahimikan. Sa usaping pinansyal, 80% ng kita ng harding ito ay nagmumula sa mga dayuhang turista. Nang mawala ang mga turistang ito, napilitan ng pamunuan na magpatupad ng emergency na hakbang noong Mayo 2026 libreng pagpasok upang hindi tuluyang mapabayaan ang harden. Subalit ang pagtutuon sa lokal na komunidad ay hindi kayang kumuno sa dambuhalang gastusin para buhayin ang milyon-milyong bulaklak sa gitna ng disyerto. Ang mga sikat na disenyo, tulad ng eroplano ng Emirates na napapaligiran ng mga bulaklak, ay nagmistulang katatawanan na lamang ngayong paralisado na ang kanilang industriya ng paglipad. Ang kakulangan sa mga tagapag-alaga at patubig dahil sa krisis sa ekonomiya ay nagiging sanhi ng pagkalanta ng mga bulaklak, isang malinaw na salamin sa pagbagsak ng mismong lungsod. Nawala na ng ningning ang kamangha-manghang harden sa disyerto dahil wala nang may ganang tumingin sa mga bulaklak, kung ang kaligtasan na ang pangunahing layunin ng lahat. Patuloy pa ba nating uubusin ang yaman para sa huwad na kagandahan, habang ang totoong mundo sa labas ay nasusunog? Mabibili ba ng salapi ang kalikasan kung walang pangmatagalang kapayapaan na mag-aalaga rito? Ang kwento ng hindi magigibang karangyaan ay pormal ng nagwakas. Ang Burj Al Arab, ang nag-iisang 7 bituing hotel sa mundo, ay napilitan ding gumawa ng estratehikong pag-atras. Ang pag-atake ng drone na nagdulot ng sunog sa labas ng gusali noong huling bahagi ng Pebrero 2026 ay hindi lamang sumira sa estruktura, kundi pumatay din sa mismong reputasyon ng tatak, ang pagiging eksklusibo at may garantisadong kaligtasan. Sa mga numero bumaba na sa wala pang 10% ang nakatira rito dahil sa napakataas na gastusin para mapanatili ang 7 bituing, kalidad ang kitang ito ay hindi na sapat para sa kuryente at pasahod sa mga empleyado. Ang desisyong isara ito ng 18 buwan para sa pagsasaayos ay isa lamang politikal na hakbang upang itago ang katotohanang bakante ang hotel at iwasang magmukha itong abandonadong gusali. Napakatindi ng naging epekto nito sa ekonomiya. Inilabas ng mga mayayamang negosyante ang $63 bilyong mula sa sistema ng Jumeirah. Ang pagkakaalis sa trabaho ng daan-daang empleyado ay direktang sumira sa dangal ng maranyang sektor sa Dubai. Ang biglang pagtaas ng bayad sa insurance para sa mga panganib ng bigmaan ay lumagpas na sa kaya ng Jumeirah Group, kaya ang dating sikat na hotel ay naging pabigat na lamang ngayon. Kapag ang karangyaan ay kailangan ng magtago upang iligtas ang sarili, may halaga pa nga ba ang simbolo nito? O isa na lamang itong mamahaling basura? Ang karangyaan nga ba ay isang napakarupok na bagay kapag hinarap na sa banta ng digmaan sa geopolitika? Ang pagbagsak ng modernong Dubai
ay nagbunga rin ng paglubog ng lumang Dubai. Ang makasaysayang distrito ng Al Fahidi, kasama ang mga bahay na gawa sa korales at sinaunang tore, ay nakakaranas ngayon ng isang nakakabinging katahimikan. Direkta itong resulta ng tuluyang pag-alis sa gitnang silangan ng mga kulturang turista, ang grupo na pinakasensitibo sa anumang banta ng panganib. May mapait na katotohanang ibinubunyag ang pangsusuri sa politika. Hindi kayang mabuhay ng payak na nakaraan ng Dubai kung walang perang pumapasok mula sa modernong turismo. Ang kalagayan ng mga museo at galerya rito ay napaulat na lubhang mapaminsala. Tumakas na ang mga lokal na artista at gabay dala ang mga kwento ng pinagmula ng Emirato at naiwan ang mga eskinita na taming ihip na lamang ng hangin ang naririnig. Ang pag-abandona sa Al Fahidi ay patunay na kapag ang sistema ay nakatutok na lamang sa kaligtasan ng militar, ang pagpapahalaga sa kultura at pamana. Ang unang tinatanggal sa budget, ang pangangalaga sa kasaysayan ay pansamantalang itinigil dahil sa kawalan ng pondo. Ang Al Fahidi ay hindi na isang pangkulturang espasyo, kundi alaala na lamang ng panahong naputol ang ugnayan ng tao sa kanilang kasaysayan. Unti-unti nang naglalaho ang kaluluwa ng Dubai sa ilalim ng mga desisyong militar at ang labis na pagpapahalaga sa mga matatayog na gusali sa kabayanan. Bakit hindi makaligtas ang mga tradisyonal na kultura kapag bumagsak na ang modernong ekonomiya? Nawawala na ba ang ating sariling pagkakakilanlan? Dahil lamang sa pagprotekta sa mga naglalakihang tor na walang dalang tunay na halaga sa ating espiritu. Mula sa inabando ng kaluluwa ng lungsod, magkasama nating tinatahak ang huling tarangkahang naghahati sa mga kultura kung saan ang pangarap ng Global Village ay tuluyan ng binakuran ng barbed wire. Ang Global Village ay hindi na simbolo ng kultura, kundi naging patunay na ito sa tuluyang pagbagsak ng seguridad ng publiko. Matapos magtala ng record na 10 milyon at 500,000 bisita ng 2025, ang pasyalang ito ay sarado na ngayon. Ang lupaing may sukat na 1 milyon at 600,000 metro kwadrado ay naging mahinang bahagi na ngayon at madaling target para sa mga murang drone. Sa ekonomiya, ang pagsasarang ito ay matinding hampas sa libu-libong maliliit at katamtamang negosyo sa buong mundo. Ang buong plano na ipagdiwang ang 30 anibersaryo ng mga makasaysayang aktibidad ay tuluyan ng winasak ng realidad ng gyera at militar. Nang isara ang 70 pavilion na kumakatawan sa mga kultura opisyal, nang nawalan ang Dubai ng kontrol sa mga pampublikong lugar na sandigan ng kanilang kapangyarihan. Ang pangarap na isang mundong walang hangganan ay lumabas na isang marupok na produkto lamang ng hiniram na kasaganaan. Agad itong naglaho nang ang mga barbed wire at sundalo ay magsilbing pader. Ang naging bunga ay ang pag-atras ng 10,000 dayuhang manggagawa. Ang mga nakasarang pinto ng Global Village ay hindi lang para sa seguridad. Ito ang simbolo ng tuluyang paghihiwalay ng Dubai sa daigdig. Ang ligtas at murang libangan para sa madla ay gumuho na nag-iwan ng mga inabandunang plaza at naglahong pangarap ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ba ng kultura ay makatotohanan o isang marangyang palamuti lamang ng pansamantalang kapayapaan? Kapag sumara ang pinto ng mundo dahil sa takot, ano na lang ang matitira, kundi ang matinding pagdududa. Kapag ang pinto sa mundo ay nakakandado, kahit ang kalawakan ng kalikasan ay hindi na nagbibigay ng kalayaan, kundi ang nakatatakot na katahimikan ng disyerto. Ang huling hantungan sa pagbagsak ng Dubai ay ang disyerto kung saan nagsimula ang lahat ng ambisyon
at kung saan din ito magtatapos. Ang pinakasikat na atraksyon sa turismo, ang Desert Safari Tour, ay bumagsak ng mahigit 50% sa bilang ng mga dayuhang turista. Ang dahilan ay hindi lang ang takot sa digmaan, kundi ang tuluyang pagkasira ng sistema na nakadepende sa murang enerhiya. Ipinapakita ng aming pangsisiyasat na ang gastusin sa mga kampo sa disyerto ay sumipa dahil sa presyo ng krudo at krisis sa pagkain. Ang malalaking korporasyon ay napilitang magtanggal ng manggagawa at magkansela ng mga programa. Ang mga mamahaling off-road na sasakyan ay nakatambak na lang sa parking lot inaamag at pinupulbos ng alikabok ng matagal na tingga. Sinubukan nating pagkakitaan ang disyerto gamit ang pera at teknolohiya. Ngunit ngayon, wala tayong magawa, kundi panoorin itong bawiin ang kanyang dating anyo habang nauubos ang ating pondo. Ang katahimikan ng disyerto na yung 2026 ay hindi na pahinga para sa mga bisita, kundi salamin ng unti-unting pagbagsak ng kanilang lipunan. Ang mga tradisyong Bedouin na ginamit para sa mga turista ay nawala na ng buhay. Patunay na huwad ang kultura kung walang malalim na kahulugan. Ang disyerto, ang huling patunay na wala ng ligtas na lugar sa Dubai kapag nawala na ang tiwala ng buong mundo. Ang 12 lugar na ating dinaanan ay hindi lang mga sirang istruktura. Sila ang mga lamat sa ekonomiyang itinayo, sa ilusyon ng katatagan sa gitna ng nagbabagong kapangyarihan sa buong mundo. Ang Dubai sa 2026 ay hindi na ligtas, kundi naging babala sa mundo tungkol sa marupok na hiniram na kayamanan. Kapag ang Burj Khalifa ay nawala ng laman at namatay ang mga ilaw ng Burj Al Arab, hindi lang ito pagkawala ng kita. Iyan ang pagbagsak ng rurok ng karangyaan. Wala nang magagawa ang Dubai, kundi baguhin ang kanyang sarili mula sa palaruan ng mga mayayaman patungo sa isang matatag na kuta para mabuhay. May pasensya pa ba ang mundo na hintayin ang pagbangon ng Dubai? O ang yaman ay tuluyan ng lilipat sa iba at mas ligtas na lugar? Kung mahalaga sa inyo ang pagsisiyasat na ito, upang mabuksan ang katotohanan sa ekonomiya, mangyaring i-like at i-share ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification upang hindi rin nyo mapalampas ang ating mga susunod na eksklusibong ulat tungkol sa mga ekonomiyang malapit ng tuluyang gumuho. Ang inyong opinyon ang lakas ko para magpatuloy sa pagsisiyasat. Ibahagi ang inyong komento sa ibaba. Tandaan, ang ulat na ito ay base lamang sa mga teorya at prediksyon para sa taong 2026. Ang mga impormasyong ito ay para sa edukasyon at malayang talakayan lamang. Hindi ito dapat ituring na payo sa negosyo o tiyak na katotohanan tungkol sa hinaharap ng politika. Kayo ang may pananagutan sa anumang desisyong inyong gagawin batay sa impormasyong narinig.